Magandang umaga mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga uri ng panahon. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahang natutukoy mo ang iba't ibang uri ng panahon at nalalaman ang mga gawain na dapat gawin ayon sa uri ng panahon. Pero bago tayo magsimula, magbalik tanaw muna tayo. Panuto, tukuyin ang salitang tinutukoy sa pangungusap. Para sa unang bilang, uri ng lupa na ginagamit sa paggawa ng paso. Ang tamang sagot ay clay o luwad. Pangalawa, pinakamagandang uri ng lupa na magandang gamitin sa pagtatanim. Tamang sagot ay loam or baltik. Pangatlo, ito ay nanggagaling sa mga patay na hayop at nabubulok na halaman. Ang tamang sagot ay humus. Pang-apat, layer ng lupa na kung saan maaaring makapagtanim ng mga halaman at inaapakan ng mga tao at hayop. Ang sagot ay topsoil. At panghuli, ano ang tatlong pangunahing patong ng layer ng lupa? Ang tamang sagot ay topsoil, subsoil, at bedrock. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngunit bago tayo magsimula, may babasahin muna ako sa inyong maikling sanaysay. Si Sander ay isang sikat na mamamahayag. Siya ang nag-uulat ng panahon kada araw sa telebisyon. Ayon sa kanya, Lunes ay magkakaroon ng maaraw na panahon. Sa Martes ay magiging maulap ang panahon. Sa Miyerkules naman ay magiging mahangin ang panahon. Sa Huwebes naman ay magiging maulan ang panahon. At sa Biyernes naman ay may posibilidad na bumagyo na may kasamang kulog at kidlat. Ayon kay Sander, sa pabago-bago ng panahon, kailangan ay laging handa. Ngayon, sagutan natin ang mga tanong. Una, ano ang trabaho ni Sander? Pangalawa, ano-ano ang iba't ibang uri ng panahon na kanyang ipinakita? Pangatlo, sa pabago-bago ng panahon, ano ang dapat nating gawin? Pang-apat, sa huling larawan na kanyang ipinakita, ano ang napansin ninyong hawak ni Sander at para saan ito? At panghuli, sa 5 uri ng panahon, alin ang mapanganib sa kaligtasan ng mga tao? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga uri ng panahon. Una, talakayin muna natin ang klima o tinatawag nating climate. Ang klima ay tumutukoy sa pangkalahatang sitwasyon na nararamdaman natin sa isang lugar. Hindi ito pabago-bago gaya ng panahon o weather, na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ayon sa kalagayan ng atmosfera. May 2 uri lamang ng klima na nararanasan natin sa Pilipinas. Ito ang tag-init at tag-ulan. Ang tag-araw o tag-init ay nagsisimula sa buwan ng Disyembre hanggang Mayo. Ang pinakamainit na panahon naman ay nararanasan natin tuwing sa buwan ng Abril at Mayo. Habang ang tag-ulan naman ay nagsisimula sa buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Ito ang pinakamaulan na buwan ng taon. Ngayon, talakayin natin ang panahon o tinatawag nating weather. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng panahon. Ang panahon ay tumutukoy sa lagay ng atmosfera sa loob ng isang araw.
Inilalarawan nito ang himpapawid sa mas maikling oras na nakakaapekto sa mga gawain ng isang tao. Ito ay maaaring magbago sa loob ng isang oras o loob ng ilang minuto. Ngayon, talakayin natin ang 5 uri ng panahon. Una ay maaraw or sunny day. Ang maaraw ay nagpapakita ng mataas na sikat ng araw at mainit na panahon. Ito ang panahon kung saan masarap mag-swimming, uminom ng malamig na tubig, at kumain ng malalamig na pagkain. Sunod naman ay maulap or cloudy day. Ang maulap na panahon ay nagpapakita na makulimlim na paligid dahil natatakpan ng ulap ang araw. Ito ang panahon na kung saan masarap mamasyal sa labas. Ang pangatlo ay mahangin or windy day. Ang mahangin na panahon ay nagpapakita ng mga sumasayaw na mga puno at halaman. Ito ang panahon na kung saan masarap magpalipad ng saranggola. Ang pang-apat ay maulan or rainy day. Ang maulan na panahon ay nagpapakita ng pagpatak ng mga butil ng tubig na may kasamang mahinang ihip ng hangin. Ito ang panahon na kung saan masarap matulog at kumain ng maiinit na pagkain. At panghuli ay bumabagyo or stormy day. Ang bumabagyong panahon ay nagpapakita ng malakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ito ang panahon na dapat tayong maghanda dahil maaari itong magdulot ng mga sakuna. Narito ang ilang paalala na dapat gawin kapag masama ang panahon o bumabagyo. Una ay manatili sa loob ng inyong dormitoryo o bahay. Maging handa sa paglikas sakaling may abiso mula sa kinaukulang ahensya. Pangalawa ay maging handa at alerto sa mga balita ukol sa bagyo. I-check ang battery ng iyong mga cellphone upang may magamit pangtawag sa panahon ng emergency. Pang-apat, maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain at malinis na tubig. Panlima, maging handa sa paglikas kung ang tinitirahan ay malapit sa tabing dagat. Magdasal para sa kaligtasan ng lahat. At panghuli, pagkatapos ng bagyo, i-check ang sarili, mga kasamahan at paligid at siguraduhing ligtas sa anumang panganib. Kapag may oras ay ipagbigay alam sa opisina, kasamahan at pamilya sa Pilipinas ang inyong kalagayan. Yan ang mga dapat nating gawin kapag may bagyo. Kayo ba ay may mga katanungan mga bata? Kung wala, dumako na tayo sa panghuli. Thumbs down. Pangalawa,
Manood ng telebisyon upang makita ang pinakabagong balita. Ang sagot ay thumbs up. Magaling mga bata! Para sa inyong pangwakas para sa inyong karagdagang gawain, maraming salamat mga bata! Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam!